Sa sobrang sarap, guys. Ha? Hindi ko na-expect. Nabutas yung gloves. Ang A. Rodriguez Avenue Senior dito sa Quezon City. At nandito po tayo sa Golden Rice Hyderabadi Biryani. Pag sinabing Hyderabadi Biryani, yan daw ang pinakamasarap na biryani sa buong mundo. At eto nga daw, ang pinakamasarap na biryani sa Pilipinas at sa Quezon City, itong Golden Rice. At hindi sila ganun kamahal ha. Merong pang mataba na budget, merong pang manipis na budget. Ngayon, alamin natin yan at pakita ko muna sa inyo yung prices nila. Ayan, biryani, Golden Rice. Ang dami nilang ino-offer dito. Hindi lang yan. Sa menu sa loob, ang dami pa talaga. At ang ganda rin ng storya nito dahil ang may-ari ay isa pong dating OFW sa gitnang silangan. Alamin natin ang kwento niyan, makipagkwentuhan tayo sa owner dahil na-invite po tayo dito. And syempre, titikman natin yung pinakamasarap na biryani. Guys, tara, pasukin natin yan. Okay guys, pasok tayo. Napakaganda ng loob nitong Golden Rice Restaurant dito sa Quezon City. Ayan oh, para talaga nasa ibang bansa. At may mga pakurtina-kurtina pa. Pwedeng private. Sara mo lang ng konting ganon. Hindi, joke lang. Pero napaka-comfy dahil hindi kayo pagpawisan dito. Ang lamig ng aircon. At very reasonable, affordable yung mga prices nila. Ang sarap pa ng biryani. Pero ang ganda rin ng storya nito dahil yung owner, isa ding OFW dati sa gitnang silangan. Parang ako ba? Abangan yan sa ating kwentuhan with the owner. And of course, titikman natin dito yan. Isa sa pinakamasarap na biryani sa Pilipinas, andito sa Quezon City. At hanapin natin yung owner. Makipagkwentuhan na nga tayo. Sir, ito. Uy. Magandang araw po. Magandang araw naman. Ganda ng setup. Thank you. Pakilala ko muna sa inyo si... Sir, ang pangalan nyo? Richard. Sir Richard, ang owner ng Golden Rice na pinakamasarap na biryani sa Quezon City. Si Richard, gusto ko lang purihin ang nag-design nito. Napakaganda. My wife. Wow, congrats sa misis. Iba talaga yung mga misis mag-isip. Para makatipid, hindi na magbayad ng designer, Ayun. interior, medyo mahal. Tsaka bakit meron ganito? Pwede mo ba akong dalhin dito? Oo naman, pwede yan, pwede. Ayun oh. Ang tawag dito, Majlis, parang family, kung gusto mong may kaibigan kayo, parang may privacy, kaya nilagyan Pwede mo upo, pwede mo upo. Upo, pwede. Dito natin maupo. Dito ka, sir. Ayun. Para medyo... experience natin, no? Oo, para medyo relaxing. Feeling ko nasa Japan ako. Iba yung style ng ano nito. Sir, kailan nag-start itong Golden Rice Restaurant mo? I started at 2020. Umuwi kasi ako ng October, November, mga ganong buwan. Galing po kayo saan? Abu Dhabi. Abu Dhabi, isang OFW na naman na feature natin. So ito kasi sa hindi po nakakaalam, naging OFW din ako minsan. Sa Qatar naman. So, ang masasabi ko, mapapayo ko lang sa mga OFW, hindi tayo permanente na OFW, lalo na sa gitna silangan, walang permanente dyan. So, ngayon pa lang, habang nandyan kayo, mag-isip na kayo ng kung ano yung kabuhayan, pwedeng pagkakitaan, pag-uwi nyo sa Pilipinas. Kasi, hindi tayo permanente na OFW sa gitnang silangan. Tama po? Tama. Pero saludo ko sa inyo. Thank you. Congratulations ngayon pa lang dahil napakaganda ng restaurant mo, napakasarap ng pagkain, ang dami na nagsabi sa akin, very affordable na yung price na hindi ganun kamahal pero pagpasok mo pa lang dito, parang feeling ko nasa class restaurant ako. Very classy, very social, ang dating, masarap yung food, sabi nila. Pero mamaya, gusto kong tikman yan. Opo, titignan natin. Gaano kayo katagal sa Abu Dhabi? 13 years. And just because of the pandemic, na-push ako talaga na umuwi.
Actually, yung pag-uwi ko for a vacation lang kasi manganganak yung asawa ko. Opo. And then, ayun, I started online kasi wala naman akong ginagawa. Yes, And po. then, to make the story short, may nakuha kami dito. Yung kitchen namin ngayon, 30 square meter, may 3 lamesa. Doon actually nagsimula. Oo. Bago pa Oo. ito. So, maliit na kitchen lang talaga na parang pang-araw-araw lang na may delivery during pandemic. Madugtong ko lang, naalala ko na ngayon, during pandemic, nakikita na kita sa Facebook, nakikita kita na nag-online selling. Dati pangarap lang yon. Ngayon, Correct. nandito na ako, physically, at matitikman ko na ang isa sa pinakamasarap na biryani. Correct. Question, sir. Dati ba kayong chef? Dati ba kayong kusinero na sa ibang bansa? Dahil ito yung naisipan mong itayong business. Paano ba nag-start? Paano nag-come up? Well, you will be surprised to know na pag sinabi ko sa iyo na hindi ako nagtrabaho sa kitchen. Wala akong background as a chef, professionally. Really? Yes, and hindi rin Paano nangyari yun? Hindi rin ako nag-culinary school. Oh. So, what happened is that nung andun ako sa Abu Dhabi, meron akong paboritong restaurant, Indian restaurant, na parang naging comfort food ko siya. Mm-hmm. Every month, twice akong kumakain doon. And then yung lasa nun, ito yun, yung Hyderabadi biryani. So, nung umuwi ako, umorder ako ng mga biryani kasi there is a lot of restaurant already existing. Yes. Parang yung na-miss mo na food, no? Yun. So, pero lahat sila masarap. Pero may hinahanap ako yung Hyderabadi biryani nga. So, to make the story short, inaral mo. Inaral ko. I want the food eh. Mm. So, inaral ko. So, Mahalaga yun eh, no? I didn't think about immediate success, pero ang nasa isip ko, I want to get the taste to be on top para ma-experience din ng mga umuuwing OFW. I think they deserve the best biryani. Hindi lang yung Kaya- Itong Golden Rice, kailan nag-start ulit? we start online kasi to sir eh. Nag-start ako ng December 2020 tapos January 2021. Mabilis yung Mabilis, no? March, April, and in June we started nung kitchen kasi ang dami, every Sunday lang ako nagluluto. Doon lang sa bahay sa Bacoor, Cavite. Oh. So ang request ngayon, bakit every Sunday lang? Ba't di ka mag-Monday? Kasi may mga order na ako Metro Manila. So dinadala ko yung order dito. Tapos doon ako nagbo-book, dito ako para sa Lalamove. Galing, So napaka-tedious ng process. Tapos ngayon, parang gusto nila araw-araw na may available. So ang nangyari, naghanap ako ng cloud kitchen na parang para lang kusina. Kasi may mga ano pa nun eh, 70-30, parang 30 pa lang ang pwede mag-dine in. Di ba naalala mo yon? Nasa stage pa tayo nung pandemic ganon, nun eh. oo. So, nung nahanap ko yung kitchen na to, umokay naman, dumami yung customer na nagustuhan nila yung produkto. And then, Tapos nagtuloy-tuloy na. Iba-iba na. Tuloy-tuloy. Dami na ng menu. Opo. Kumuha ka na ng cook noon. Yes, kumuha na ako. Ako din yung nag-training ng mga kung paano galing, magluto. Ang galing. Isang magandang example, no? Sipag, tiyaga. You know why? Wala siyang experience. Hindi siya nag-culinary, hindi siya kusinero. Iba yung field of work niya. Pero inaral niya, bumili siya ng iba't ibang klaseng biryani, may hinahanap siyang lasa dahil natikman nga niya dati sa gitnang silangan at di niya mahanap. Ngayon, nagtiyaga. Yes. That's the truth. Pag may tiyaga, may nilaga. Ika nga, trust the process, unti-unti. Believe ako sa'yo, sir. Saludo ako sa'yo. Thank you. Meron sa uso ngayon sa panahon ng social media, meron ba kayong Facebook page, mga ganon? Meron po. Meron kaming, I think, 46,000 followers already. Wow! Yeah, and Instagram, we have 20,000 followers too. Yun lang, hindi kami masyadong active sa TikTok, but we have Facebook and Instagram. So, ilalagay natin yan, guys. Ito yon kanilang Facebook page. Ayan. Paki-follow nyo yan, tapos sundan nyo saan sila located, ano yung cravings nyo ng mga Middle Eastern food. Order kayo dyan, tawag kayo dyan dito sa kanilang Facebook page. Ayan. Ano po ba exact address nito, sir? Pwede na lang i-type Devour Food Hub eh. Pero I'm not really sure, but 1516
E. Rodriguez, Senior Avenue, New Manila, Quezon City. Yun. Nasa dulo lang to ng Tomas Morato. Oh, tsaka Tapos, E. Rodriguez. At saka madali namang hanapin ngayon eh. Oo, i-waste lang nyo nila. to, type Oo. nyo yan, golden rice. Lumalabas po yan. Malabas na. Oh. So, sir, please invite them na pumunta rito. Guys, lahat ng followers ni Sir Noel na sobrang nakasuporta sa mga may-ari ng mga maliliit na restaurant. Yes. Please come and visit Golden Rice, Hyderabadi Biryani. I think you deserve the best biryani because you are the best. So come para matikman niyo po yung Hyderabadi Biryani. Ayun, Thank you. Sinabi na ni Sir yun. Pero ako talaga, kaya ako pumupunta sa ganito, I support locals, I support SMEs, small, medium entrepreneurs. Lalo na sa mga, I feel them. I was once an OFW sa gitnang silangan po, again sa Qatar. So dating OFW, may negosyo kayo, may restaurant. Suportahan naman natin, pumunta kayo dito, kumain kayo. At nang malaman nyo, ang pinakamasarap na biryani ay nandito. Sabi nila. Pero gusto ko mapatunayan yan. Kaya makakaligtas ba sa atin yan? Titikman na natin dito yan. Sir, pwede na ba tikman? Pwede na. Ayun, abangan nyo sa ating Tiki Man Time, guys. Grabe naman ang sasarap naman ng inenda at papatikim sa atin ng golden rice. Ayun oh, para ka talaga nasa Middle East. At yung owner, Pinoy. At syempre, OFW nga siya, kaya inaral niya itong mga pagkain gitnang silangan. Alamin nga natin yung mga presyo nito, makipagkwentuhan nga tayo sa kanya kung magkano dahil sabi nila napaka-affordable daw. Surprisingly, para talaga akong isang nasa fine dining restaurant, presentation itself, para akong naalala ko yung panahon na nasa ibang bansa ako sa Qatar, no? Parang nasa isa kang Arabic restaurant. Ang ganda ng loob, ang sarap ng pagkain, Instagrammable. Sir, grabe, nakakabilib. Ito, ano pong tawag dito? Magkano po ito? This is chicken biryani. 700 gram, 399. Where's the chicken? Underneath. Para juicy ma-preserve, hindi Yun, di ba? Kasi ganun ang biryani. Kinakamayan Diba? Kinakamayan, kinakain. Tapos, ganun talaga ang pagkain ng biryani. Ayan, no? And ang dami yung ino-offer dito. Dati, nag-start kayo biryani lang. Ngayon, ang dami na sa menu, no? What is this? This is buttered chicken. Butter chicken? One of the best seller. So, They have to try siya? this one. Partner yan sila. Oh, ito parata, ito buttered chicken. Oh. Alam nyo, sa mga hindi nakakaalam, itong parata, pagkain ito at saka yan, pahid-pahid yan. Yes, ginagano. Ganyan, no? Gagano yan, no? Punit ka ng konti dyan, tapos gaganon mo yan dyan, di ba? How much is this? 525. 525. Ayan, no? Para ka talagang nasa isang Arabic restaurant. And this one, Yan po yung I think this is still chicken biryani. Chicken pero biryani. 209 lang yan. Parang tipid meals. kasama to. Libre yan. Libre yun. Plus ito, libre. Pati yung mga side Side dish. vegetable, side Oo. dish, the sauce, raita, and Grabe, no? mercy kisalan. Ang daming palibre, no? What is this, sir? It's moton biryani. Moton biryani. How much? 279. 279. It's a little bit higher kasi sa Compared mga sa hindi chicken. nakakaalam po, sa Pilipinas, dahil hindi siya kasanayan natin pagkain, medyo mahal ang moton. Yeah. Pero affordable pa rin. 279 pesos. At may kasama ng Iced tea. iced libre. tea at saka itong side dish. Ayan, Side oh. dish. Yan, kasama yan. And papadam. Ano Yan, tawag dito? Parang papadam. Papadam. And parang crackers. Papadam. Pampagana. Papadami ng kakainin mo. Papadam. Papadami ng kakainin mo. Ayun, ang daming masasarap. Sir, pwede na bang tikman? Yes, of course. Please feel free and enjoy. Kasi yun talaga inaabangan ng mga tagapanood natin, yung ating Tiki Man Time. Ito na yun, titikman na natin. May kasamang gloves. Kasama talaga to. Kasi pwedeng magkamay dito using the gloves at pwede rin dito. Mayroon naman silang binibigay na spoon and fork. Pang social nga yung spoon and fork nila. Mabigat, malaki. Yung plato.
Ang ganda rin ng plato. Parang kayo sa India. Or sa Middle East, di ba? Ang ganda ng restaurant, sobra. Yung ano, bigyan natin ng credit yung ano nito, yung nag-design. Tsaka yung aircon malamig, iba talaga yung mga isip ng... Kasi sabi ni Sir Richard, ang nag-design nito, yung kanyang wife. Shout out sa wife ni Sir Richard. Ang ganda ng concept, ganda ng mga pagka-design. Ayan. So, malamig sa mata. Maganda sa mata, maganda sa... Bukod sa malamig sa mata, maganda sa mata, masarap pa na pagkain. This time, titikman na natin to. Galawin ko na yung biryani. Look at the rice. Ayan o. Ganunin ko muna yung rice. Hawiin ko ng konti. Mainit. Serve hot talaga. Look at that. Wow! Namiss ko mag-biryani. Ito. Ayan o. Tiki man time. Grabe. Flavorful. Rice alone. Di mo na kailangan ng ulam. Ang sarap. Ang tasty. Parang hindi na kailangan, parang for me parang hindi na kailangan ng ulam. Pero hindi naman pwedeng hindi natin tikman si chicken. Hanapin ko nga si chicken. Mainit. Look at that. Bilangin natin. How many? 1, 2, 3. Yung chicken nila dito, mahihain guys. Nagtatago. Mainit. Sobra. At saka sa sobrang lambot, nalalaglag na yung meat. Yung chicken, sayang naman mapunta siya sa malintao, balimbibig. Dito ka na sa akin. Mainit talaga. Dito yung pagkain nila. Serve hot. Kaya, although may mga sauces, ayan garlic sauce, si Aling Mercy sauce, itong yellow, kasi ang pangalan daw niya, Mercy Kisalan. Si Aling Mercy. Pero, I want the chicken without the sauce. Ito mo ng chicken muna bago natin i-dip mamaya doon. Pero gusto ko yung tigman yung original flavor ng kanilang chicken. Tiki man time. Umuusok-usok pa. Sobrang lambot. Hindi na siya lumalaban. Kung saan siya nalalaglag. Sobrang tasty ng chicken. This time, i-dip natin kay Mercy Kisalan, Aling Mercy. Look at that. My God. Pati yung buto, ang lambot. Kanina si Mercy Kisalan sauce. This time yung garlic sauce naman to. Look at the chicken. Sumama na lahat. Ganun kalambot. Grabe guys. Yung rice nila, again, flavorful. Yung spicy niya, medyo spicy siya, pero tolerable siya. And look at the rice. Kung hindi kayo mahilig sa spicy, kaya nyo sa sarili niyo. I think kasi nandun yung spices niya. Pag kasi biryani, ang daming spices yan para ma-achieve yung biryani rice. Medyo spicy siya, pero tolerable. Kaya nang hindi kumakain ng spicy. Para matikman nyo, yung pinakamasarap na biryani. Ang nasarapan Umulit. Take 2, pangalawa. Pag hindi masarap, isang beses lang yan. Ito, ang sarap ng biryani rice nila. Ang dami ko na natikman na biryani rice sa Manila, sa Pilipinas. Pero isa sa pinakamasarap to, masasabi ko. Isa sa pinakamasarap. Galing. Ay, nagdatingan na.
Maraming customer dito. Tsaka, I think, yung ano niya, capture niya, class A, B. Pero, not that much pricey. Tapos, ang ganda ng restaurant, yung loob. Again, malamig sa mata, masarap sa mata. Hindi ka pagpawisan, masarap pa yung food. This time, tikman naman natin tong si Parata. Ang pagkain nito guys, sa Middle East, ganyan. Hilahilahin mo ng ganyan. Magilahan kayo yan. Tapos, igaganon mo siya sa butter chicken. Look at that. Oh my God. It reminds me of nasa Middle East ako nung araw. Meron kasi akong kinakainan na restaurant doon, na favorite ko na restaurant. Dali din mga ino-offer. Ang sasarap din. Hindi mo na kailangan pumunta ng Middle East. Nandito pala sa Quezon City, pinakamasarap na biryani. Namiss ko yung parata. Sa pa nga. Ganyan yan. Namiss ko yung parata. Samahan natin konting chicken. Laman. Sarap. Champion. Grabe, ang sarap naman ito. Yung chicken biryani. Pero hindi ako mukbanger eh. Para mapapamukbang ngayon ako dito ah. Ito naman tikman natin. Si Moton. Papadam muna. Bago si Moton, papadam muna. You hear that crunch? Sarap. 279 lang po ito. Makakakain na kayong masarap na Moton biryani. Sa sobrang sarap guys. Ha? Hindi ko na-expect. Nabutas yung gloves. Nasarapan eh. Pag ganun ko, sarap ng chicken. Ang init ng chicken biryani. Pag ganun ko, kaya pala mainit. Butas. Nabutas. Bahala na. Sarap eh. Oh. Pakita ko lang sa inyo ha. Kasi sa Pilipinas, ang mahal kasi ng Moton, ng kilo. How many? Meat? 1? Ay, ang dami ha. 2? Ayan o, lalaking cut ng meat. Meron pa dito. 3? Aw, mainit. Kasi sa, hindi natin food ang Moton, no? Middle East food siya. So, if you're not into Moton, kung hindi ka sanay kumain ito, medyo may amoy, may anggo. Pero kung curious ka, adventurous ka sa food, pwede mo i-try ang Moton biryani. Di ba? Ito, mukha ito. Ito yung Moton biryani nila. Tikman natin siya without the sauce. Yung original flavor muna. Tsaka ang lambot, oh. Oh, tama ah. Isang kamay ko pwede hiwain. Hindi na kailangan ng knife tsaka spoon and fork. Oh. 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 Ganun kalambot, oh. Dalawang daliri lang gumagay. Oh. Tumalsik pa. Oh. Nanghingi yung mesa. Bago siya mapunta sa ibang tao, sa maling tao, dito muna sa tamang bibig. Moton biryani. Kasama daliri. Sarap eh. Wow! I feel like I'm in Middle East again. Ito kasi yung food na isa sa paborito ko sa Middle East, Moton biryani. The second one is the chicken biryani. Ganun kalambot. Oh. Naghiwalay na siya. This time, dip natin sa garlic sauce nila. Ayan. Oh. Tiki mantay. Sarap. Siyempre, rice. Grabe, rice pa lang alone. Sabi ko nga sa inyo, hindi na kailangan ng ulam eh. Parang, ang sarap ng ganun eh, no? Kain ka lang ng kain, no? Yung mga ibang lahi, like Indian, Bangladesh,
Itong papadam, happy na sila dito. Ginaganyan yan. Ulam na yan. Ayan. Ayan. Tapos, sabi nila, nakikita ko sila ron, itong sauce na to, si Mercy, Aling Mercy, bala na siya, ginaganyan nila yan dyan. Tapos, wala silang budget, kung baka tipid meals, walang meat doon ha. Ito yung pinakaulam nila. Kasi yung rice alone nga, malasa na eh. Ayan, so, ayan. Ayan o. Ayan. Nandyan na yung sauce, nandyan na si Papadam, crackers, moton. Kain ka na lang ng kain, tapon ka na lang tapon sa bibig mo. Sarap. Alam ko na ngayon kung saan ako pupunta. Pag nag-crave ako ng Middle Eastern food, biryani, this is the place to be. Golden rice. Hindi ko alam. Ngayon, alam ko na. Nandito lang pala sa Quezon City. Ang lapit sa akin ito. Golden rice. Hyderabadi biryani. When you say Hyderabadi, kahit i-search mo sa Google, yan ang pinakamasarap na biryani rice. Hyderabadi. At nandito nga sa Quezon City. Parang ayaw ko tigilan. May cashew nuts. Sarap. It reminds me of nung nasa Middle East ako. Grabe. Ang galing na concept. Ang sarap ng food. Guys, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Ako na po nagsabi sa inyo, ang dami ko natikman biryani, again, ang dami ko natikman biryani sa Metro Manila, sa Pilipinas, kasi nagpo-food vlog ako. But I think, this is over sa expectation ko, sumobra yung sarap. Hindi, honest sabi, ang sarap ng biryani rice dito. Wala akong masabing merong something na kulang na hinahanap ko. Like for example, medyo spicy siya. But then again, sinasabi ko kanina, tolerable siya yung spiciness. Kaya ng mga hindi kumakain ng spicy. It's because pag magluto ka ng biryani rice, ano yan, madaming flavorings. Kaya ramdam ko, lasa mo yung andun yung flavorings ng biryani rice. Tapos, yung rice, yung medyo mamasa-masa, hindi dry, pero sapat lang. And it reminds me of kinakainan kong biryani dati. Sarap. Lalo itong moto, no? Namiss ko to. Very affordable, 279 lang. Kasi, kung moton sa Pilipinas, ang mahal niyan. But here, makakain ka na. Busog ka na dito. 279 moton yan. At may palibreng iced tea dito. Di ba? Sa dinami-dami ng biryani na tingma ko, this is the place to be. Ngayon, puntahan natin yung owner, Sir Richard. Balikan po natin para magpasalamat po tayo. I'm with the owner again, si Richard, dito sa Golden Rice Biryani. Pinakamasarap na yata na biryani na tikman ko. At totoo nga, dami nagsabi sa akin. Sir Richard, congratulations po. Grabe ang sarap ng biryani rice mo. For coming. For me, hindi ka, base sa kwentuhan natin kanina, sa kwento nyo po, na hindi ka naman isang chef, hindi ka isang kusinero, inaral mo lang talaga siya dahil favorite food mo, ang biryani rice. But I think na perfect mo na. I would say I agree with you because ako sa sarili ko, I did not stop learning and keeping it hanggang ma-achieve ko yung ganitong lasa and pati yung well-cooked rice, fluffy, moist, perfect, like you mentioned. Para kasi sa akin, Sir Noel, kapag may ginagawa ka, whatever you do, if you want to succeed, you need to be on top. You need to be the best on that industry. Kapag sa food, kailangan ikaw yung may pinakamasarap na biryani. Yes. And then succeed will come.
At dahil nag-enjoy ako at na-miss ko ang biryani rice, lalong-lalo na yung Moton biryani, kita mo naman yan, si Mot. Si Mot yan, guys. Kasi chicken biryani, masarap na siya, pero ang dami kasi ng serving nila, ang laki ng serving nila. Hindi ko naubos. Pero yung Moton Moton biryani sa Pilipinas, hindi natin food. And medyo pricey. Although namimiss ko sa medyo pricey lang dito sa Pilipinas, pero punta kayo dito, makakakain ka ng masarap na Moton biryani rice, 279 pesos lang. Grabe, para ka na sa 5-star hotel. Correct. Ang ganda ng ambience, ang ganda ng artistic side nung yung restaurant mo. Again, I would like to say congratulations sa wife niya, kayo nang nag-design pala. Oh, grabe, Correct. ang ganda, ang sarap sa mata, ang lamig sa mata. Plus, you have the good food and good price only here in Golden Rice Biryani, Hyderabadi, in Quezon City. Congratulations. Thank you, For sir. me pwedeng mag-compete sa pag-international yung biryani mo. Ang dami ko na natikmang biryani rice, Metro Manila, Pilipinas, sa ibang bansa. Pero I think, isa sa pinakamasarap na tikmang kong biryani rice. Thank you. Totoo po, kasi sa ibang bansa, pupunta ako, nagbablog ako, or nagta-travel ako. Kasi minsan nag-crave, kasi batang ano din ako naging OFW nga din po ako minsan. So, pag nag-crave ako ng biryani rice, now I know where to go. And you are welcome anytime. Thank you po, thank you. And sabi ko nga sa inyo, kung hanap nyo ay authentic, although hindi Indian, hindi Pakistan, hindi Bangladesh, Correct. hindi Arabo, hindi Pinoy, pero inaral na perfect. Ang galing, ang sarap ng biryani. Congratulations, sir. And please, punta kayo dito kasi ako nananawagan, lagi ko sinashoutout, I support locals. Let's support SMEs, small medium entrepreneurs, mga kababayan natin nagnenegosyo. Suportahan naman natin sila. Pumunta kayo dito, kumain kayo. Correct. Ako na po nagsabi sa iyo, napakasarap na biryani. And again, sir, for the last time, please invite them. Hi guys, sa lahat ng followers ni Sir Noel. Guys, I think you deserve the best biryani because you are the best. Lasa niya ang lasa niya pang 5-star hotel, pero yung price hindi naman. I would say affordable. Yes. Yes. But I want you to come and Try. try Yes. and taste this one. Yun. So, sabi ni Sir Richard, pero ako, napatunayan ko, ganong kasarap. Simut nga eh. Thank you for watching my videos. Please, punta kayo sa aking TikTok, Instagram, Facebook page. Follow, like, and share. Utang na loob po. And also, please subscribe dito sa aking YouTube channel para malaman nyo, matuklasan nyo saan yung masarap, saan yung authentic biryani. Dapat nating matikman yan. Thank you so much, guys. Stay safe, everyone. Have a golden rice here in Biryani, Quezon City. Hello! Don't forget, mag-subscribe sa Noel Vlogs. Ayan, nako, talagang magugutom kayo dyan.